Marky, kailangan namin ng honest review ng gotohan ni Kuya Oliver sa Batangas. Dami na nag-review nun na. Ano pang sense ng review ko? Sige, tikman natin. Beng, hanggang dun sa dulo yung pila ng parking. Tingnan nyo, oh. Yan. Tapos, doon pa sa kabila, tingnan nyo sa likod. Ang daming kotse. Tapos ito pa. Hanggang dito, ang OA. Ang OA, ang popular ni Kuya Oliver. Ang daming kotse. Tignan natin, first time natin to, and tingnan natin kung bakit siya nagte-trending or nag-trending before. And finally mga D-Bells, nakapunta na rin tayo sa Batangas City at itatry na natin ang Kuya Oliver's Gotohan. This trended way back in 2023 if I'm not mistaken, and since then napakadami na taong pumipila as in. And nung experience namin dito, dumating kami around 12:30 PM and sobrang daming naghihintay na doon sa labas, and yung mga naka-queue doon sa lamesa is hindi pa rin mga nakakakain dahil as early as 10 AM daw nagkaubusan na. From 7 AM marami na silang niluluto na laman loob, mga nilalagay, yung iba't ibang mga ingredients dyan. There were people na medyo nagagalit na sa pila nung dumating kami kasi hindi pa daw sila nakakaupo. Yung mga nakaupo, hindi pa nga nakakakain. So medyo nagkainitan ng konti and kakaiba yung experience namin dito. But it doesn't define the whole experience dito dahil hindi nila in-expect yung dami ng tao that day. So for almost 1 hour kami naghintay para maservan kami ng pagkain. And ang alam ko, pwede ka rin ata mag-send ng message sa kanila online if gusto nyo magpa-reserve. Sabi ng isang staff doon sa isang araw, nakakapagluto sila ng isang buong baka, which is roughly around 60 to 100 kilos daw ng laman ang nabebenta nila. Pre-pandemic pa lang daw nagbebenta na daw dito ng gotohan si Kuya Oliver, and nung 2023 lang siya talagang dinadayo ng pati mga foreigner. And syempre nag-research din naman tayo if pare-parehas ba yung experience ng mga tao, and majority naman ang nagsasabi dito, ang pinupunta nila dito is the probinsya vibes, and kadalasan yung mga customers sila yung mga nagra-rides, yung mga nakamotor, tapos yung parang feeling na out of town, parang ganong feeling ang habol nila dito sa experience, kaya nila talaga dinadayo si Kuya Oliver. And isa sa mga life lesson na natutunan ko na pumunta ako dito at nakita ko first hand kung paano nila niluluto itong mga Goto Batangas na to is ang hirap pala maging buhay na siomay at saka siopaw. Sobrang init, hindi biro. Talagang yung apoy na yan, para kang napunta talaga sa impyerno 10 times tuloy-tuloy hanggang sa baba. So ngayon, tikman na natin. Let's go. Yung pila, literal, meron pa malaking part dun sa likod na parang farm or parang bakanting lote. Andun silang lahat. Para siguro more than 100 people lang nakaupo. Willing sila maghintay. Ang OA. I mean, ako gusto ko na umalis kanina kasi ko sobrang dami. Kasi bukod sa hindi pa kumakain yung nakapila ngayon, it's already 12:30 and 30 minutes bago mag-1. Sabi, matatapos daw yung batch ng 1 PM. So, bukod pa doon sa mga nakaupo, ang daming naka-queue dito sa labas. And may mga naka-kotse pa doon, naka-park, naka-hazard. Ganun siya katagal. Okay, naka-curious tuloy ako kung bakit siya talagang dinadayo. So, ang isang order na nakita ko sa kanila, so tingnan natin kung worth it yung pagpila natin dito. Ayan, bumili kami ng turon kay Ate Jennifer. Ate Jennifer, kaway ka nga. Ayan. And nakiupo kami sa kanila. Thank you po. Mga taga Navotas. And taga saan kayo, sir? Bicol, sir. Bicol? Taga Bicol pa. So, since maraming tao, nakiupo kami. Sinuhulan namin sila ng turon. Mababa lang sa pumayag sila sa turon basta makiupo kami. Kaya na pala yung pinunta mo rito. Ako na lang. Reimburse ko Stop. May langka. Langka po yun, sir. Magkano daw, te? Magkano daw to? 25. Ang mahal, ha? Hinaway si ate. Mahal, ha? Hindi pa. Kaya na pala yung pinunta mo rito. Ate sa SM, malaki 20. Tsare, kinumara sa SM. Hi mga D-Bells! Andito tayo ngayon sa Malabanoy. Mabala, basta sa Batangas, San Juan, Batangas, para i-try na natin alam niyo ba, from 2023 nag-trend na ang Oliver's Goto Batangas. So ngayon, this is the first time since ang daming nag-request sa inyo na i-try ko.
for 1,120 pesos, you'll get to have this dinosaur gigantic. Ang laki. Literal. So, hindi nagbibiro naman yung mga vlog na nakita ko din na sobrang dami talaga. And meron kang isang eggshell ng sabaw. Parang isang eggshell ng sabaw. So, ngayon, tikman na natin. Anong part to? Rib talaga siya. Rib po talaga siya. May variant sa bulalo pero hindi yun ang big mix. Okay. So, tingnan natin. And ang dami ng gutom na tao dito. Parang mga zombie na sila. Gutom na. So, kanina pa sila nag-iintay. And tingnan natin since hopefully worth it. Kita niyo siya. Talaga pinakulaan nila na matagal. And may kasama siyang mga internal organs. Ang arte ng internal organs. Nag-inarte ka sa Batangas. Kinaangat ko sana pero parang hindi siya broken. Ano ba? Madali lang. Kasi, yeah, siya. So, ito siya. Kita niyo siya. I think this is... part. Bones siya sa skeletal system ng beef. Ribs ng baka. And then, meron siyang skin. Skin? Ang arte ng skin! Cartilage. Cartilage. Malutong, okay. And then meron siyang litid. And meron free na langaw. So, if wala kang gout, pwede ka dito sa umaga. Kasi maraming naman loob. So, medyo tanghali nagkakaubusan na. 7 a.m. Open na daw sila. So, kung gusto nyo pumunta dito weekday para dito masyadong maraming tao. Kasi nagkakaubusan talaga. And, ito na siya. Tignan natin, lagyan natin ang sabaw. Ang dami siguro ang swerte nito. So, clear broth siya. Tapos, thin ang gamit nila. I think, sa ganitong klaseng pakulo, wala akong nakikitang mga scum. So, para siyang pinakuluan sa una, binalawan, and nilagyan ulit ng bago. Kasi ang linis niya. Hindi tulad ng bibhi mo. Charing! And tikman natin yun sa bro. Apo. Without any condiments, para siyang more on mas spring onions ang lasa ni and leeks. And in fairness, parang wala ko masyadong nalalasahang flavor enhancers. If meron man, very minimal na siya kasi nag-shine yung highlight ng pinaka-broth na sabaw na alam mong galing sa buto. Kasi malalasahan mo if galing sa Nor Cubes. Wala na ako masawa kami ng Nor Cubes. Ganda nga ng Nor pero gagamitin yung chicken ha. Sponsor! Eme lang. Pero, yeah, okay. Hindi siya yung wow, papakatay ako! Medyo para kang nakalit. So, yeah, tama yung sinabi ni Kuya dito. Si Kuya Pogi. Wag inumin. I mean, i-consume nyo agad yung sabaw kasi medyo namumuo agad siya pagka gumawa. So sa mga taga-YouTube, sorry kung hindi malinaw yung audio, kayo na lang yung mag-adjust, okay? So, ayoko na ulitin kasi nasabi ko na. So, ito ang take ko, para siyang blank canvas ng painting. Wow! Metaphor yan! Na parang ikaw bahala mag-adjust. If gusto mo ng little saltier, you can add patis. If you gusto mo na medyo garlicky, you can add. But on its own, sa akin pwede na siya. Siguro if nanood ka ng ibang vlogs at hindi ito, baka mag-expect ka. It's more on the serving ang atake niya. Ang dami ko agad sinabi, hindi ko pa nga natitikman. Judgmental. So tikman ko muna siya ha, para wala ko masyado sinasabi. Tikman natin. Mapatis yung marinate nila. In fairness naman, nanunuot yung pinaka-lasa niya sa pinakalaman. Yung fibers naman ng laman na pag ginuya mo, enough siya pag digbe-break siya. Ganun lambot. Pero may nguya ka pa rin. Hindi siya yung parang corned beef na sobrang tanggal. Siguro dahil second batch na, nagmamadali na yung mga tao. And i-try natin yung iba. Sa ibang part. Nakain. Mainit. Okay. Lalagyan daw ng kalamansi itong sabaw. Tapos, garlic. Garlic, no? Ganito siya. Toasted garlic. Typical na goto lang siya. I mean, hindi siya sobrang, wow, putak!
mamamatay ako! Hindi. Pero ang maganda sa kanya, malinis. Yun ang una. Paano ko nasabing malinis? Kasi hindi siya mukhang madumi. Hindi kasi maayos yung pagkakaskam. Wala ko nalasang. Ang anghang sili ba yun? Chili nga. Oh. Ayun. Manghang yung chili. Yung halo. Pero, ang maganda sa kanya is the serving. So, hindi lang ako familiar kung magkano na ang baka ngayon. Pero it's around 1,170 with the cooking time. I think it's a reasonable price. Good for 5 packs. Packs talaga. 3 to 4 siguro. Or 4 to 5 depende sa appetite. But, this is not a bad go-to Batangas. Okay siya sa akin. If i-recommend ko siya, siguro quality ng lasa, siguro 8 out of 10. Pwede na. Malinis, decente. Ang libat mo. Yung sabaw. Kasi if it's unli, sulit siya. Ayun na, yun ang dahilan kaya siya binabalikan. Unli ang sabaw. So that explains the 1,1 something price is affordable. So value for money, it's a 5 out of 5 sa akin. 5 being the highest. Or 10 out of 10, sobrang sulit siya if unli naman yung sabaw. Kasi you'll get to enjoy naman the... Yung malaki. Pinabalik natin. Hindi ako lang puti. Gugutom na sila, nag-away-away na sila dito. Yung emosyon ni ate. Hindi, ganyan talaga yung mga Batanggenyo. No? Normal lang sa kanila yon. Mga taga-ano kasi tayo. Normal sa kanila yon. Hindi sila nagagalit. Kala lang natin inaaway tayo. Yeah. I mean, it sums up the... Ito i-wrap up ko na. So overall, this is a sulit offer na, deal. And parang you'll get to have a vibe na provincial, mainit lang. Pero, kasi nagsasabaw ka, paano ba trip natin? So okay yung sabaw. It's clear, thin, brothy, beefy. At the same time, malinis. Kasi hindi ako nakalasan-lasang anggo sa mga laman, sa balat, and all. How I wish medyo mas malambot pa yung pinaka-beef para mas ma-enjoy ng lahat. Eh, hindi natin masisisiguro kasi second batch na to and nagmamadali na yung mga tao makakain. So there are other circumstances. So you have to set your expectations pag pupunta ka dito, mahabang pila, and medyo mainit. So dapat ready kayo. Dala kayo ng bimpo, payong, ice pack. And wala silang yelo. Magdala kayo ng ice chest nyo. Ayun. So, yeah. Overall, i-recommend yes kasi for value for money. Pero if you're going to expect na there's something dahil maraming tao, it's just your typical go to Batangas na quality and sulit na nagkataon na nag-trend. Baka iba Yun ang- experience pag morning kasi meron naman sa Oo. So yeah, let me know in the comment section if ibang experience sa morning kung talaga life-changing siya. But overall, ito ang na-experience namin. And let me know in the comment section kung may gusto pa ipagawa, ipakain, ipapunta. And sana parating masarap ang ulam nyo. Hindi tayo mayaman. Kain lang kami dito. Bye!